Bago tayo magsimula, sana nasa mabuting kalagayan kayo lahat. Talagang matindi na naman ang pag-ulan, pagbagyo dito sa atin dahil dito sa nagdaang bagyo na si Enteng. Talagang ang daming naapektuhan, parang kagaya lang din nung nakaraang bagyo na si Karina kung hindi ako nagkakamali. Pero meron pa rin tayong content ngayon na talagang medyo mabilisan lang, pipilitin natin. At shoutout sa'yo, Tropang Classic. Nakasubscribe siya sa akin, 4 months na. At sabi niya dito, Boss, 3250 and 3210 Wi-Fi capabilities lang ba ang difference? So pinagpipilian daw niya kasi etong dalawang printer na to dahil nga yung 3210 ay walang Wi-Fi at yung 3250 ay may Wi-Fi. So dito sa content na to, hindi lang natin siya ipagko-compare dyan sa mga specs niya, pati na rin sa presyo at kung ano yung tunay na presyo niya talaga, para hindi kayo nauutok ng kahit sinong Poncio Pilato at wala tayong babanggitin na kahit sinong pangalan na Poncio Pilato dyan. At unang-una, ang pinaka SRP lang ng printer na to, Epson 3210, ay 8,795. Hindi 10,000, hindi 13,000, hindi 20,000. Ayan lang mismo. At ang Epson 3250 naman, 10,225 lang. Hindi 15,000, hindi 18,000. Kaya mag-ingat kayo sa mga makikita nyo kahit saan or kung saan mang mga store kahit saang lupalop dito sa Pilipinas. Kailangan alamin nyo yung mga presyo na yan. At eto, simulan na nga natin. Siyempre wala tayong ibang tatakbuhan kundi yung Epson na website kasi sila lang naman talaga yung merong or nakakaalam netong mga full specs neto. At nakalagay din dito ultimo yung presyo nila. Siyempre iba na yung magiging presyo pagdating sa mga reseller. Mag-ingat-ingat kayo dyan mga tropa dahil baka yung iba sobrang lalaki ng mga patong na hindi masyado na alam mo yung hindi makatao yung presyuhan, di ba? Ayan, may mga legit shop naman online or mga malls na nagbibenta pa rin talaga ng SRP, lalong-lalo na sa office warehouse. Kung hindi ako nagkakamali, napabisita ako nung kamakailan lang, napadaan ako, nakita ako na SRP rin yung mga tinitinda nila, di ba? So eto, nakalagay din sa website ni Epson yung 3250 full specs and then yung price din nila. At inuulit ko, yung mga ibang reseller ay talagang napakalaking magpatong, kaya bumili lang kayo sa mga legit na distributor para alam mo yon, nakukuha mo pa rin yung SRP or yung suggested retail price. So ano nga ba yung tanong? Kung Wi-Fi lang daw ba ang pinagkaiba? So unang-una, ipag-compare natin muna silang dalawa side by side. Dito sa introduction ni Epson 3210, nakalagay sa kanya print, scan, copy, and then kaya niyang mag-print ng borderless. So dito naman kay 3250, print, scan, copy din. And then, eto nga, meron siyang Wi-Fi at meron siyang Wi-Fi direct. Yung Wi-Fi na yan, eto nga yung, halimbawa, sobrang dami mo ng mga wired connection dyan sa inyong bahay. Halimbawa, desktop yung gamit mo. Siyempre, nauubusan yan ng slot. So, bibili ka na naman ng additional hub para maisalpak mo ng maisalpak. Papaano kung ayaw mo na ng ganon? So, kung yung desktop mo or yung laptop mo, siyempre, may mga Wi-Fi connection yan, makakapag-print ka dito sa printer na to na kahit hindi nakakonekta yung pinaka main line niya dun sa iyong printer. So ang access nga via Wi-Fi or yung Wi-Fi direct. Yung Wi-Fi na to, eto yung ko-connect kayo sa isang internet source ninyo dyan sa bahay. Yung desktop or yung laptop nyo at etong printer na to ay nasa isang connection. So etong Wi-Fi direct naman, etong printer na to ay magbo-broadcast ng isang signal kung saan yung inyong cellphone or laptop or desktop ay doon kukonek. So ito ginagamit to kung wala kayong mismong internet sa bahay. Ayun yung pinaka-advantage netong Epson 3250 dito sa 3210. So kagaya nga lang sinabi ko dito sa Epson 3210, same silang mayroong capabilities na mag-print ng 4R na borderless. At kung nakakapanood kayo ng mga previous kong video, pwede rin silang pang A4. Pero mag-i-install ka ng custom driver or yung ito yung tinatawag sa atin na bypass, 'di ba? Pero ang pinaka-term talaga doon yung custom
driver. Ang i-install mo na printer ang i-install mo na printer driver ay yung Epson 382 imbis na yung mismong model ng printer na to para makapag-print ka ng borderless na A4. So same silang may capabilities na ganun. So move forward tayo. So dito sa baba, yung printing technology, makikita natin yung specs niya, print method, ito yung technology nung printer head. I-compare natin dito sa Epson 3210 na which is same na same sila. So halimbawa masira tong printer head mo neto, sa pagkakaalam ko same na same lang din sila ng printer head. Ayun lang din yung isasalpak mo doon. Same sila ng nozzle configuration at yung maximum resolution kung titignan nyo dito. At parehas din silang walang automatic two-side printing or yung tinatawag na duplex. Yung magpiprint ka ng harap at likod nang hindi mo nababaliktarin, automatic na siya. Same na same. And then yung print speed niya, eto, approximate 69 seconds pag merong border at 90 pag borderless. So tignan din natin dito. So eto, same din sila ng specs pagkadating dito sa draft printing. So kung hindi nyo alam yung draft printing, ayan yung parang pinaka kahit papano na makikita na yung mga text. Kumbaga ito yung sabihin na natin na pinakamalabo na printing na kaya nung iyong printer pero mabilis yung pagprint niya. So eto naman yung ISO. Kumbaga ito yung pinaka standard printing. Kumbaga yung standard na linaw niya, same na same lang din sila ng specs. So pagkadating dito sa first page out, tignan natin dito, same lang din, 10 seconds. Kumbaga yung pinakaunang print, yung labas ng standard print, 10 seconds, same na same. Pero mga tropa, pagkadating dito sa scanning, tignan natin, napansin ko dito, iba yung optical resolution DPI niya. Mas mataas yung optical resolution ng Epson 3250. Kumbaga, yung flatbed scanner neto ni 3250 ay mas mataas yung DPI. At hindi ko alam kung compatible to sa isa't isa. Halimbawa, masira yung 3210 na flatbed scanner, kung pwede mong i-install din etong 3250 na scanner dun sa 3210 or vice versa. Hindi ko alam kung magka-compatible kasi magkaiba din sila ng resolution eh. Maaaring compatible, maaaring hindi. Sana nagigets nyo yung point na yon. Pero pagkadating dito sa copy, same na same lang din na yung resolution nila 600 by 600 DPI. At same din sila na hindi kayo pwedeng mag-photocopy ng long. Hanggang A4 at letter lang. Kasi ayun lang yung kaya ng kanyang flatbed scanner. Technically, or merong mga method na ginagawa, medyo i-slide nyo ng konti. Sa susunod siguro ituturo ko sa inyo yon. Pero may mga mangilan-ngilan dyan na gumagawa din nun. Pero medyo hassle yun eh. Kaya nag-upgrade ako ng 5 to 90. Pero syempre, kung hanggang dito lang yung pera mo, di ba? Why not na eto na lang talaga yung gamitin mo kasi napakaganda or parang eto yung saktuhan lang na pang printing sa mga may tindahan or yung mga nagsisimula ka pa lang or mga student na ayaw mo nang mamroblema sa mga dugtong method na Epson 121, di ba? So pagkadating dito sa scan speed, almost parang the same lang din. Medyo parang mas mabilis nga lang atang mag-scan yung Epson 3250 ng ilang mga seconds lang, 'di ba? So dito sa paper handling, dito nyo na makikita na ito nga yung sinasabi ko sa inyo na same sila na pwedeng mag-borderless ng sagad na sagad hanggang A4 na size. Ayan o, 0mm top left. Kung napanood nyo yung video na nakaraan ko na itakel na natin to, same din sila ng kayang ilagay or yung input capacity dun sa kanilang feeder. Ayan, same na same kung titignan nyo, 'di ba? Maximum paper size eto no, letter or mga A4, ayan, mga ganyan. Ang nakalagay naman dito, legal, ayan, Indian legal. So, syempre usually pag sa Pilipinas 8.5 by 13 inches yung ginagamit natin. Ito yung mga paper size niya. At hindi ko pa natatry na kung magko-custom paper size kayo kung gaano kahaba yung kaya. Pero may mga napapanood ako na mga mangilan-ngilan na vloggers dyan, parang hanggang 44 inches ata yung haba na si setup. Hindi ko pa kasi natatry yun eh. So, kayo na lang yung mag-try. And then, pagkadating naman dito sa operating system, medyo user-friendly siya kasi pwede sa Mac, pwede sa Windows. Ayan. Kasi may mga mangilan-ngilan na printer na hindi pwede sa Mac OS. So, dito, pwede. At eto nga yung advantage nito ni 3250, pwede siyang mag-print gamit yung cellphone at meron
meron din siyang Epson iPrint. Kumbaga yung application na madadownload mo sa Google Play, pwede mong i-install sa cellphone mo para makapag-print. Pagkadating naman dito sa Epson 3210 kasi, pwede rin mag-connect sa cellphone pero gagamitan mo ng wired connection para makakonect sa cellphone mo. May mga ganong technique. Siguro next time itatakel natin yon, no? And then syempre pagdating dito sa weight and dimension, tignan natin kung sino yung mas mabigat or kung same lang sila. Sa Epson 3210, 3.9 kg, and then almost same lang din talaga, as in same na same pala talaga. Sa design dimension, 347, same na same din mga tropa, na kahit na may Wi-Fi capabilities tong 3250, same ng size, same ng dimension, at same na same lang din ng design yan. Yung Wi-Fi capability lang talaga. Pagdating naman sa consumables, parehas silang wala pang maintenance box, at same din sila na ginagamit na ink, which is yung Epson 003. Same na same yan. O, diba? So, nakalagay din dito, no, Epson Smart Scanner, yung printer software neto kung i-install nyo, na meron din naman to dito. So, kung tatanungin nyo ako, mga tropa, ano ba daw talaga ang pinakamaganda dito? Para sa akin kasi, sa kagaya ko na medyo nagtitipid at wala naman din akong pakialam sa wireless connection na yan, kasi kaya naman gawa ng paraan para makakonect through wired connection, ay ito talaga yung panalo para sa akin. Pero kung gusto mo na medyo estetika or medyo ayaw mo ng mga nakalawlaw or nakalitaw na mga wired, edi go ka na sa Epson 3250. Pero ito sasabihin ko sa inyo mga tropa, no, medyo delayed din yung printing kapag ka naka Wi-Fi connection. Kasi syempre isipin nyo, yung data nagtatravel yan or sinasubmit mo yung data mo through phone, through laptop, via Wi-Fi connection. Syempre hindi naman parang magic yung nangyayari doon. Kaya merong medyo delay, mga ilang seconds bago ma-receive totally netong printer na to yung iyong files. Hindi kagaya ng naka-wired, talagang ang bilis ng printing niya. Pagkapindot mo pa lang ng print, mga split seconds lang, magpiprint na. Pero pag Wi-Fi connection, may mga delayed yan. Minsan 10 seconds, 15 seconds, mga ganyan. Depende. Kagaya netong Epson 5290 ko, medyo, syempre, kapag madami ka talagang isasubmit na file sa kanya, medyo matagal. Mga 10 seconds, 15 seconds bago pa siya mag-start ng print. Ayun, yun yung mga disadvantages niya. At etong si Epson 3210, meron siyang parang special na model. Ito yung parang limited edition na model, yung kulay white, 3216. So, same na same lang din talaga ng model na 3210, lahat ng specs dito sa Epson 3216. At etong 3250, hindi rin to magpapahuli dahil meron din tong parang ganyan nga na special design or limited edition na kulay white. At same na same lang din yung specs na itong 3250 sa 3256. Kung titignan nyo, iisa-isahin nyo, ayan, optical resolution 1200 by 2400 dpi. Halos, hindi talaga halos, as in same na same talaga. Sana natutunan nyo kung ano talaga yung pipiliin nyo. At pahabol, pwede tong i-convert into pigment ink at sublimation. Pwede. Meron pa ngang mga other na super low profile na printer, yung mga walang scanner na ganitong model din at same specs, yung mga Epson 1210, 1250, 1256, di ba? Sa susunod, i-highlight natin yun kasi talagang medyo low-key yung printer na yun, kaya medyo i-highlight natin para mas marami pa rin makatipid. Pero kung ako sa'yo, tropang classic, I would rather go na 3210 na lang yung bilihin mo, kagaya nga, ikaw na mismo nagsabi, hindi mo naman need ng Wi-Fi, di ba? Yung Wi-Fi naman kasi talagang nag-work lang talaga siya ng mas maganda kung sa inyong bahay ay sobrang daming laptop, kagaya dito sa amin, no? Parang 3 na ata or 4 na yung laptop dito, no? Kaya kung magpiprint, through Wi-Fi connection na lang, hindi na kailangan ng mga wired pa. Yung tipong tatanggalin mo muna doon sa isa mong computer, tapos i-connect mo na naman sa another mong laptop, di ba? At syempre, another install na naman ng mga drivers yun. Kapag ka naka-wireless na rekta-rekta na yun, mariread na nung printer mo yun. So, dito na natin tatapusin nga pala to, no? At inuulit ko, maging mapagmatsyag kayo sa mga presyo na binibili ninyo at make sure na suggested retail price yung binibili nyo. Kasi alam ko na napakahirap kumita ng pera ngayon, lalong-lalo na yung kung gagastusin nyo yung hard-earned money ninyo at
yung tipong mauutos sa inyo na pera ay maibibili nyo pa ng ibang mga product for printing, di ba? So ayun lang, syempre napaka-importante naman talaga na suggested retail price lang talaga yung bibilihin ninyo. Ayun lang, dito na natin tatapusin to. Like, share, and subscribe. Bye-bye! Ang gahaman mo, gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo, sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na